Pag-usapan naman natin itong Game 1 ng San Miguel laban sa Magnolia. Medyo hirap ang manok Muntik nga lang sila manalo sa dulo kasi ang galing naman ng Magnolia pagdating sa pagbibigay ng pressure sa SMB. Kaso may mga turnovers pong Magnolia sa dulo kaya nakuha rin ng SMB ang panalo. Isang bagay hindi kayang basagin ng Magnolia, yung tower ng SMB na si Junmar Fajardo. Napansin ko kasi nung pinasok na si Abay, wala nang panama si Russell Escoto. Pero nung wala pa si Abay, dali-daling humahabol ang Magnolia pero bigla ding nahinto nung pinasok si Abay. Tingnan yung kaibahan mga quiz. Kung wala si Abay, tsaka nang dahil din sa kanya, natameme si Tyler Bay. Nga pala, sa mga galit sa akin kasi sinabi ko na may hirapan ng Magnolia sa SMB. Una, dahil po yan kay Junmar. Kahit sabihin natin na 11 points lang ngayon si Abay, pero yung rebounds niya grabe. Ang dami niyang naibibigay na attempts. Habang yung Magnolia panay turnover pa rin. Kaya ang first blood ay sa SMB pa rin. Hindi kinaya ng Magnolia yung win streak ng SMB. So far, wala pang talo ang SMB sa playoffs since QF hanggang finals. Paano kaya mapapataob ng Mags ang SMB na sobrang dominant ngayon sa lahat ng anggulo? Si Coach Chito Victolero hanggang sigaw na lang kasi 3 attempts yung nasayang nila. Mula kay Gio, hanggang kay Escoto, hanggang kay Paul Lee. Kahit hindi na ipasok yung ibang free throws ng SMB, pero wala pa rin Kudos nga pala kay Terrence Romeo na binagyo ang second quarter ng offensive power niya. Nakikita ko na tuloy yung technique ng SMB para hindi masyadong ma-injure si Romeo. Yun pala, nililimitahan siya sa oras at minsan hindi pinapalaro kapag hindi masyadong crucial ang game. Pinasok nila ito sa second quarter tapos pinagpahinga ulit sa third at fourth. Wise tactic yan Sa ganung paraan, mas makokontain nila ang lakas at binte ni Romeo. Ang sikreto, wag lang siyang ibabad kasi kahit kailan hindi nagiging maalat si Romeo. First blood na po ang SMB at sana makabawi pa ang mga manok sa Game 2. Ngayong linggo, 6:30 po yan ng gabi. Base sa mga komento na nababasa ko sa social media, halos hindi na si Brownlee ang gusto ng mga tao na i-naturalize para sa Gilas matapos na makita ng mga taong possibility ni Benny Boatwright para sa posisyong to. Kung sa bagay, si Justin Brownlee nga naman bukod sa meron siyang issue, aging na rin siya. Yan ay isa sa mga factor na dapat ikonsidera kasi ang kailangan ng Gilas pang long term na import. Si Boatwright ay 28 pa ata ngayon, so kapag siya ay na-push ng Gilas, magandang decision din. When it comes to skills, masasabi ko talaga na highly recommended yung shooting prowess niya, lalo na sa panahon natin ngayon na 3-point era. Pero hindi ko masasabi na versatile si Boatwright, lalo na sa poste. Pero nakaka-intimidate naman ang tangkad niya, may hesitation ng susugod sa basket kasi mahaba ang reach at mukhang solid naman ang katawan. Plus dagdag pogi points yung kanyang front runner sa best import race. At siguro nga, siya na ang bagong best import natin. Si Boatwright din ay low-key na import, basta titira lang siya, yun lang yun. Ang isa ko pang tinitingnan kay Boatwright kaya siya nagiging dominant kasi maraming locals ang SMB na pwedeng tumulong sa kanya. Maraming guards ang pwedeng sumet up sa kanyang opensa. Tsaka hindi siya napipressure dahil hindi naman nakasalalay sa kanyang buong firepower. Pero pag itong si Boatwright napuntang Blackwater, yan ewan ko lang kung makukuha pa rin niya ang 40 plus points. Pero anyway, si Boatwright ay isang good support para sa isang caliber team. Walang keme-keme, parang icing na lang siya ng cake. Habang itong si JB nasubok na ng panahon at pwedeng isa lang kahit kailan kahit saan. Kung hindi lang aging si JB pa rin ang first option ko. Siya yung import na mabilis makapag-adjust kahit international games. Kaya niyang akuin ng play at gumawa rin ng play. Kaya niyang butasan ng opensa ng kalaban. Kumbaga pang all around si JB. Sa palagay ko, kung hindi lang dahil sa doping test na yan, sigurado ako na walang ibang import ang isasalang si Gilas ngayon. Kung mas scorer si Boatwright, mas magaan naman ang rotation pag nandyan si JB kasi yung chemistry na dala niya. Para sa lahat ng JB fans, nalulungkot ko pong sabihin na ang pinakamalapit na option po ng Gilas ay si Boatwright. Mas okay sana kung pwede pagsabay. Ang SBP po ngayon ay handa nang mag-naturalize ng maraming imports para mas marami tayong magagamit sa susunod na games. Hindi na problema yung coach at naniniwala ako na lahat ng SMC players magiging intact dahil halos SMC na rin ang may hawak nito. Kung kayo ang tatanungin, isa ka ba sa mga pabor na si Boatwright nang gawing naturalized import ng Gilas? Or stick kay Brownlee pa rin kapag makakabalik siya ngayong Pebrero? Or meron ba kayong naisip na mas magandang option kumpara dito sa dalawa? Sino naman yan?